Heavenly Father, we thank you, God, for you are good. Your love endures forever, O God. You are the God that never changes, even this moment, O Lord. We thank you, God, for giving us the great privilege and opportunity to come, not only to worship you, but to come, to sit down, and to humble ourselves before you, God, as we listen to your word, O Lord. Bless your word, and even, O God, as we sit down for these chairs, O Lord, to listen to your word, Lord, give us the desire in our heart, so that your word continuously penetrate in our lives, O God, penetrate in our hearts. Thank you, Holy Spirit. You are our teacher this morning. Have your way, O God, and bless your word and bless your people as they listen to your anointed message, O Lord. This we ask in the mighty name of Jesus. Amen. Let us sit down in the presence of God. So, praise the Lord for the privilege and opportunity to come together in the presence of the Lord. Amen. Wala po si Pastor Abel kasi siya po ay mag-speak doon sa Nordam. We praise the Lord, rain or shine. Amen. We are called to serve. Amen po ba? Rain or shine, kahit maraming problema, kahit konti ang pera, alam natin na ang Diyos ay parating nasa atin. Amen po ba? Marami man o konti, alam natin na ang Diyos ang provider po natin. Amen? So, napakabuti ng Panginoong Diyos na kahit tayo po ay maraming naging pagkukulang is magpatuloy po tayo, mga kapatid, na magsilbi sa Kanya. Amen po ba? Tanungin mo nga muna yung katabi mo, nakahanda ka ng makinig? Okay. Mayroon po bang hindi nakakaintindi ng Tagalog? Lahat po nakakaintindi, Ilocano? Okay. Kasi baka may ano po dyan, puti. Bahala na kayo mag-translate. Hallelujah! So, our topic this morning is about we are called to serve. Every one of us, we are called by God's plan to serve Him, to worship Him, and to give our strength, not only our strength, but even our lives as a living sacrifice according to Romans 12 verse 1. Amen po ba? Tignan mo nga ulit yung katabi mo, buhay ba siya? Hallelujah! So buhay po tayo because God given us the life to serve Him, to give our best worship. Amen po ba? Kaya nga, paano ka tinawag para magsilbi sa Panginoon? Sabihin mo sa katabi mo, nung narinig mo ang salita ng Panginoon. Diyan po mag-uumpisa na tayo po ay tinawag ng Panginoong Diyos na magsilbi sa Panginoon. God given us the life, God given us the everything. At alam natin na siya ang pinanggalingan ng buhay. Amen po ba? Kaya, we are called to serve at hindi po aksidente na tayo po ay magkakasama ngayon na nagsisilbi sa Kanya. Amen po ba? Hindi lang first time, hindi lang matagal na sa church, but it is the presence of the Lord na tayo po ay pinag-isa niya ngayon. Amen. Para tayo po ay pagsilbihan ang Diyos na nagbigay ng buhay po natin sa araw-araw. Amen? So in 1 Peter, so sabi ko kanina, Romans chapter 12 ba yung sabi ko kanina? Oh, yeah. So, in 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11. 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11. In verse 10, sabi niya,
Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. In verse 11, if anyone speaks, they should do as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. Everybody say, Amen. So yan po natin makikita na hindi po tayo aksidente na nakilala mo ang Panginoong Diyos sa buhay mo. Kahit first time mo na nakilala mo ang Panginoong Diyos, hindi po yan problema. Ang problema lang, narinig mo ang salita ng Panginoong Diyos, and then, hindi ka nag-response sa tawag ng Panginoong Diyos. Amen? Amen po ba? Kaya, sabi niya sa John 15, verse 16, you did not choose me, but I chose you and appointed you to bear fruit that will last. John 15, verse 16. Hallelujah. Okay? So, yun ang sabi ng Panginoong Diyos in the book of John, na hindi ang Panginoong Diyos ang pinili natin, kundi Siya ang pumili sa atin. Kaya, huwag kang mag-complain na bakit ka narito or bakit parati mong napapaalalahanan ng salita ng Panginoon. Dahil mahal ka niya. Maging sino ka man. Alam niyo yung panay. Patalastas lang yun. Pero ang totoo, kahit sino ka man, hindi niya tinignan kung anong klaseng pagkatao meron ka. Lahat po tayo dito may kahinaan sa buhay. Amen? May pagkakataon na pwede tayong magkamali, pero ang Panginoong Diyos, hindi siya nagkamali. Pinili niya tayo, na mahalin niya tayo, na iligtas niya tayo, at ibigay niya na lahat ng bagay na gusto nating maabot sa buhay. Amen. For all of us, fellow Filipinos, na nag-i-struggle sa visa, you always, Jesus be the center of our life. You know the testimony of Pastora. Marami siyang pinagdaanan. May mga appeal. Pero she never give up. But she is still faithful serving our living God. Pero hanggang ngayon, kahit hindi pa kami, di ba? She is still serving because she know na ang Diyos na pinagsisilbihan niya ay hindi siya kinakalimutan sa tuwing siya ay nagsisilbi. Ganon din po tayo mga kapatid. Amen? Our goal is not, hindi lang sana na ma-PR tayo dito sa Australia. Our goal is to go there. Saan doon? Sa presensya mismo ng Panginoon. Our goal is maging citizen sa langit. Amen. Hindi lang dito sa Australia, bonus lang kung maging citizen tayo dito sa Australia. Pero ang goal natin na dapat is ma-PR sana tayo doon, sa langit. Na yun po ang pinapangarap ng lahat ng mga Kristiyano. Even mga nasa prisuhan. Praise the Lord for the jail ministry. Mayroon na po tayong 238 jail ministry na sinishiran ng salita ng Panginoon. Kaya yung pastor na nag-disciple sa akin sa Japan, sabi niya, you know, yung mga taong nakakulong sa prisuhan,
hindi ibig sabihin na nakakulong sila. Nakakulong man sila physically. Pero makikita nyo rin ang mga tao sa labas. Paano yun? Sabi ng mga iba. Paano yun, Pastor? Tingnan nyo, wala tayong pagkakaiba sa mga nasa loob ng prisuan at sa labas. Bakit? Dahil tayo nabibiktima tayo ng trabaho ng kaaway at nakakagawa tayo ng mali. How much more doon sa mga taong nasa prisuan? Amen? But then, because of the grace and love of God, nagkaroon sila ng pagkakataon na umintrada, pumasok ang salita ng Panginoong Diyos through His servants para din naman magkaroon sila ng chance na mag-repent at makita ang goodness ng Panginoong Diyos sa buhay nila. Kaya wala po tayong pagkakaiba, mga kapatid. Nabibiktima tayo, nakakulong tayo sa selda ng kaaway para tayo ay, para hindi tayo magpatuloy. But then, kailangan nating kumawala. Papaano? Magsilbi ka sa Panginoon. Maging faithful ka sa Panginoon. Ever since na nakilala natin ang Panginoong Diyos, He is faithful. He is just. Ano po ba? Amen po ba? Hindi nagkulang, hindi nagkamali ang Panginoong Diyos. Kaya katinawag ng Panginoong Diyos, kaya sabi niya, each of you should use whatever gift you have received to serve others. So, ang isa sa point na dapat po nating gawin dahil natawag tayo ng Panginoong Diyos to serve Him is, number 1, to serve others. Jesus emphasized how to serve others in the book of Matthew 20, verse 28. Ang sabi niya doon, Matthew chapter 20, verse 28. Kaya sabihin mo sa katabi mo, do not selfish. Share the word of God. Sabi niya, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. So Jesus emphasized the value of selflessness and the importance of helping others rather than seeking personal gain or recognition. Amen? Huwag na po sana tayong kung sa pagsisilbi natin na-appreciate man o hindi, still dapat na magpatuloy tayo. Amen po ba? Kasi ang ginagawa mo, hindi para sa pastor mo, hindi para sa mga higher ups natin, kundi para sa Panginoon. Huwag ka sanang malungkot or huwag ka sanang umapos. Ano yung umapos? Nakalimutan ko yung Tagalog na umapos. Huwag ka magtampo dahil hindi ka na-appreciate ni leaders mo or ni pastor mo. Amen? Kasi lahat po tayo dito is pantay sa paningin ng Panginoong Diyos. Amen. Kahit na marami ang ginawa mo, kung may nakikita naman na Panginoong Diyos na hindi qualified sa ginawa mo, at yung kukunti na ginawa niya na talagang porsigido, talagang binigay niya yung best niya, yung puso niya is nandoon sa pagsisilbi, sinong titignan ng Panginoong Diyos? Amen? Kahit bago ka, kung yung puso mo is talagang para sa Panginoon na magsilbi sa Kanya, ay matutuwa ang Panginoong Diyos. Amen? Dapat ang i-impress natin sa pagsisilbi, yun ang King of Kings and the Lord of Lords. And sabi niya in Mark 10 verse 45, the same. Kinuha ko lang yun para may reference po tayo.
na wala pong pinagkaiba ang sinabi ni Matthew at sinabi ni Mark. Amen. Kaya mapalad ka, kapatid. You are blessed because binigyan ka ng chance ng Panginoong Diyos na magsilbi. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, huwag kang magre-reklamo. Sometimes we always complaining kung marami tayong ibinibigay na pagkakataon. Amen? You are blessed. Blessed po tayo dahil sino ba tayo sa tingin ng Panginoong Diyos? Kung sa tao na-appreciate ka, tingnan natin sana kung na-appreciate ng Panginoong Diyos yung ginagawa natin. Kaya may iba't ibang ministry na ibinigay ng Panginoong Diyos. Kaya nga, tinukoy niya kanina, kung ikaw ay marunong magsalita, to speak boldly the word of God, why not na hindi mo sabihin? Amen? You just say the truth. Hindi po yung parang kanina, mayroong false worship, mayroon ding false teaching na kailangan nyo pong bantayan. Papaano po natin na madidetermine kung false teaching, kung hindi po tayo nakakapagbasa ng salita ng Panginoon. That's why we need to stand firm, we need to speak boldly the truth, which is Jesus Christ. Siya po lamang ang John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Na kailangan, we need to speak the teaching of Jesus Christ. Amen. Huwag po tayong matakot dahil sabi ng Panginoong Diyos, He will never leave you nor forsake you. Amen. Hallelujah. Nilalakasan ko lalo kasi lumalakas yung ulan. Amen? So, marami, mga kapatid, maraming klaseng ministry, maraming klase na pwede ka makapagsilbi sa Panginoon. Si Brother Rowell, nakasama ko doon sa Japan, ang isang ministry namin doon, nasa kitchen ministry kami. Mag-arrange ng upuan. Hindi kami pumipili kung anong ministry kami. Kung sa special ministry, ang Panginoong Diyos ang mag-a-appoint sa iyo sa special ministry na yun, if you are qualified. Pero, ang ministry namin doon, tagalinis, tagapunas, taga-arrange ng upuan ng mga kapatiran. Amo yun ay ayatan tayo, iti panagsilbi, uray ag-arrange lang titugaw, agpunas titugaw, ay apo, kararag tayo kung mga habang i-arrange tayo titugaw, Lord, I pray na itong maupuan na inaayos ko is may uupo, hindi po mabablangko ito. Amen? That is part of ministry nga pinapanalangin mo na itong upuan na katabi ko is walang umuupo, ipag-pray mo, sa next Sunday mayroon ng uupo dyan. Hallelujah. That is part of ministry, mga kapatid. That is part ang pagsisilbi sa Panginoon. Kung nasa harapan nyo is bakante, ipag-pray nyo na ngayon. Para sa next Sunday, mayroon na yan. Hallelujah. So that is part of our ministry. That is part na magsilbi sa Panginoon. Amen? Kaya ibagaman ng takaabay mo, no excuses. Hallelujah. That's why pinagmamalaki ko ang ginagawa ng Panginoong Diyos dito sa Perth. Hindi ko pinagmamalaki ang trabaho ng pastor, trabaho ng mga leaders. Ang pinagmamalaki ko, God is working in this place because our God is faithful. He is a living God. He is a good.
He is not, hindi siya basta-basta na Diyos. Kaya palagi kong sinasabi, hindi ka lugi kung pagsisilbihan mo siya. Hallelujah. So, number 2, to become faithful steward. Kasi nabanggit po doon kanina in verse 10. Nasabi niya, kung na-receive mo itong gift na ito, receive to serve others, and as faithful steward. So kailangan mapagkakatiwalaan ka. Kailangan may commitment ka. Dapat maging faithful ka, maging loyal ka. Amen. Tayo nagiging loyal tayo sa mga employers natin. So why not na maging loyal tayo sa Diyos na nag-create ng lahat ng bagay? So, to become faithful steward, being faithful means we need to remain no matter what. Kailangan kahit anong mangyari, kahit nasi-shake ang church, you still remain. Amen? Parang ako noon, bago-bago ko palang na-meet itong family doon sa Japan. Kaagad-agad may shaking sa church. Maraming umalis dahil umapos, dahil nakorek, dahil na-rebuke ng salita ng Panginoong Diyos, dahil nasaktan sa sinabi ni sister or ni brother. Nasaktan kasi ako, pastor, kaya hindi na ako babalik dyan. Dyan sa pre-believers, marami ding giving. Dyan sa pre-believers, maraming masisita. At maraming madidisiplina. Pero sabi ng Panginoong Diyos, be faithful, even to the point of death. Na, according to Revelation 2 verse 10, lahat po tayo walang ligtas. Babalik tayo lahat sa alikabok according to the word of God Himself. Amen? Itong inaalagaan natin, kung ano-anong pinapahid natin, babalik ito lahat doon sa alikabok. Pero ang sino ang nananatili na magsilbi hanggang kamatayan? Kailanman hindi mamamatay kung nasa kay Kristo siya. So we need to remain faithful until the Lord's, hanggang sa pagdating ng Panginoong Diyos. We always, maririnig po natin kahit sa social media, pinipreach na, oh, Jesus is coming very, very soon. No? Sinisigaw ng mga Kristiyano, Jesus is coming very, very soon. Repent, sabi nila. Magsisi na tayo dahil parating na ang Panginoong Diyos. At praise the Lord kung narinig mo yun, yung salita na Jesus is coming very, very soon. And nagrepent ka, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Sino ba sa atin ang walang kasalanan dito? Itaas nga yung mataas na kamay. So all of us, nagkasala tayo sa tingin ng Panginoong Diyos. But because of the grace and the love of God, nagkaroon ka ng chance para makita mo ng Panginoong Diyos ay minamahal ka kahit anong pagkatao meron ka, kahit anong ugali meron ka. So, bakit po tayo maging faithful? Faithful steward. Faithful na katiwala. Caretaker. No? Caretaker ng Panginoong Diyos.
Tayo nga mismo, di ba, sa trabaho natin, ay para matuwa naman yung amo ko, gagawin kong maayos, malinis yung trabaho ko, no? Mag-overtime ako hanggat gusto ko. Nagagawa po natin yun. How much more sa Panginoon na dapat siya ang tinitignan natin, hindi lang sana tinitignan natin yung mga personal na bagay sa buhay natin, but lagi sana nating pakatatandaan na kung sino yung nag-create sa atin, dun tayo babalik. Kung sino nagbigay ng buhay, kukunin din niya yung buhay natin. Kaya sabi ko kanina, we need to remain faithful as a steward of God. Maging faithful tayo. Di ba? Nababasa naman natin na kahit na maliit na bagay, kung mapagkakatiwalaan ka ng Panginoong Diyos, automatically, malaking bagay ang ipagkakatiwala sa iyo. Gusto ba natin na marinig na anong sabi nun? Yung well done, good and faithful servant, come into your master's happiness. Dahil dahil ginawa mo ang part mo, dahil naging faithful ka sa maliit na bagay, ipagkakatiwala ko sa iyo itong malaking bagay. Kaya ang sabi ko kanina, sino ba tayo sa tingin ng Panginoong Diyos? Wala tayong maipagmamalaki sa Kanya. So we need or I need to stay serving God and to serve others. Doon sa Japan, grabe. Kung ayaw mo magsilbi, bahala ka. Sino magbe-benefit kung tayo nagsisilbi sa Panginoon? Tayo rin mismo. Hindi po ibig sabihin na matagal ka na sa church or bago ka lang sa church is ikaw na ang paborito ng Panginoong Diyos dahil ikaw ang matagal na. Ay, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, kahit dekada ka na sa church, kung hindi ka pa rin nagmamature, you need to think na hindi po yan ang pinagbabasehan ng Panginoong Diyos. Kaya it's only God, ang Panginoong Diyos lang, ang patuloy natin ang pagsilbihan hanggang sa Kanyang pagdating. So basahin nga po natin yung Revelation chapter 2 verse 10. Kasi nabanggit natin kanina. Sabi niya, do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. Hallelujah. So, tayong mga nananampalataya sa Panginoon, common na sa atin yung persecution. Common na sa atin yung suffering. Why? Because we believe na ang Panginoong Diyos ang magbibigay sa atin ng victory. Over victory, kahit maraming testing sa buhay. Kahit mahirap, uray na rigat iti panagsalbi niya, uray na rigat iti panagsalbi kinaapo. Kailangan magpatuloy ka pa rin, kagaya ng kinanta kanina. Diba? Go forth, go forth. Hindi backward. No. Amen? Try nga po natin na tumakbo pa atras kung hindi ka matumba. So, sabihin mo ulit sa katabi mo, huwag ka nang babalik sa dati. Magpatuloy tayo sa Panginoon. Kaya nga, ang demonyo talaga, titistingin talaga tayo. Kung talagang pinagmamalaki mo ang Panginoong Diyos. Amen? Kasi once na sinasabi natin na
ang Panginoong Diyos ay nasa akin. Siya ay napakabuti. Siya ay mapagmahal. Sige nga, testingin kita, sabi ng demonyo. Kagaya ng sabi nito. Amen? The devil will put some of you into prison to test you. Siya yung number 1 na mang-testing sa atin. Siya yung number 1 na umaaligid sa paligid mo. Siya yung bumubulong na ganito ka noon, ganito ka pa rin ngayon. Pero sabihin mo sa kanya, ganun ako noon, wala na ako sa dati, wala na ako doon. Or sabihin mo pa, mind your own business. Dahil ang business ko ang para sa Panginoon. Amen? Hallelujah. So, sabi niya, to become faithful is parang pangako. Alam niyo yun? Nangangako tayo na kailangan mong tuparin hanggang kamatayan. Na alam mong may magandang patutunguhan. Amen. And another meaning of faithful is standing firm. In the book of Matthew 24 verse 13. Faithful means to standing firm to the end. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Matthew 24 verse 13, sabi niya, but the one who stands firm to the end will be saved. And even in 1 Corinthians 15 verse 58, tignan nyo, si Matthew, malayo ang agwat nila kay 1 Corinthians, pero the same message ang sinasabi nila. Amen. But sabi ni 1 Corinthians, therefore, my dear brothers and sisters, amen, stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So, pakatatandaan mo mga kapatid, let nothing move you. Huwag mong hayaan na huwag mong hayaan na may isang bagay na makapaghihiwalay sa iyo sa Panginoon. Wala sanang bagay na pwedeng mag-alis sa iyo sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Kaya let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord. Kaya nga po may mga activities tayo, Bible study, prayer meeting, and other activities. So we are planning in Nordam for gospel concert for the sake of souls. Pero to be announced po yun. Amen? So kailangan mga kapatid, each one of us, God given us the gift to speak, to encourage, to help in times of their need. Kung anong meron tayo na pwede nating ibigay. Hindi naman hinahanap ng Panginoong Diyos yung lahat kung wala ka naman talagang maibibigay ng lahat. Mayroon, siguro, buhay mo. Ibigay mo lahat sa Panginoon. Dahil yung buhay mo na yan, galing din naman sa Kanya. Why not na ipagdamot mo ang sarili mo? Give your time to God. Meditate His Word, day and night, rain or shine. Amen? Cold or hot. Kahit na anong klaseng weather, hindi po dapat lumalamig ang pagsisilbi natin sa Panginoon. Sabi niya, to stand firm or to become faithful is being intact. No splitting. Wala sanang makikipaghiwalay sa Panginoon. Kahit sa mag-asawa.
Wala pong iwanan yan. Until, di ba, nagsusumpaan ng mag-asawa. Till death do us part. So, doon lang kayo makakapaghiwalay ng asawa mo kung dumating na sa point. Kaya even your husband or wife, you pray also together, including your children or your family. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So another is no separation. No retreat, no surrender. Dapat solid, united, welded. Welded, sino mga welder dito? Kagaya ko. Dapat naka-welding. Wala pong porosity yung awan tibok-bok na di welding mo. Tamabalin nga uksot, mabalin nga madadaol jay winelding mo. Dapat puro na welding, tapno haang ka nga makakalas. Amen? And cemented, talaga nga puro nga sementado. Forever from the start. Kaya sabi niya sa Ecclesiastes 7 verse 8, kung tanungin natin ulit sarili natin, bakit pastor na maging faithful tayo even to the point of death? Why? Apay, bakit? Sabi niya in Ecclesiastes 7 verse 8, the end of a matter is better than its beginning, and patience is better than pride. Oo nga naman, nag-umpisa ka tapos di mo tatapusin, anong silbi nung inumpisan mo? Anong silbi nung pagsisilbi mo? Amen. Hallelujah. This is for all of us, mga kapatid. According in the book of John, chapter 15, verse 5 to 7. Malapit na tayo. John chapter 15, verse 5 to 7. Sabi niya, ang Panginoong Hesus ang nagsasalita dito. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. So, remain in the vine, which is Jesus. Si Jesus ang kailangan natin sa buhay. Kung kaya may saya. Di ba may kanta yun? Sinabi ko lang. Si Jesus ang lahat sa buhay. Kung kaya may saya. Remain in the vine, which is our Lord Jesus Christ. So this is a warning for us and to be, anong tawag nun? Examinin po natin yung sarili natin. A lot of testing, corrections, rebuking, or nasaktan ka man sa loob ng church, may nakasakit sa iyo sa loob ng church, transferring from one church to another, especially when problem comes, hindi po yan ang solusyon. Magta-transfer ka kasi nakorek ka through the Word of God, natamaan ka maaari, or nasaktan ka ng kapwa mo believer, na maaring napagsabihan ka or nadisiplina ka sa loob ng church. Kapatid,
Hindi solusyon ang paglipat ng ibang church. Bakit? Paano mo mapagpapatuloy ang journey mo sa pagsisilbi kung sa maliit na testing na yan is hindi mo kayang i-overcome? Marami ang mga taong mas malaki ang testing kaysa sayo. Ikaw napagsabihan lang. Ikaw, na-correct ka lang. Umapos ka kaagad. Amen? So, do you think makapagpapatuloy ka ba? Maging faithful ka ba sa Panginoon? No. Hindi ka makapagpapatuloy. Kaya nga, bilang mga Kristiyano at mananampalataya kay Kristo, kaya nga po habang pinag-aaralan natin ang salita ng Panginoong Diyos, magkaroon tayo ng direction, magkaroon tayo ng na maging mature as a Christian. Alam mo na ang tama at mali. Alam mo na kung sino ang Diyos na pinagsisilbihan mo. Kung sa maliit na salita is nasasaktan ka na, how much more doon sa mga parating. Amen. Kaya hindi tayo makakapagpatuloy, mga kapatid, kung oversensitive tayo sa mga bagay na hindi naman dapat i-absorb bilang mga Kristiyano. Amen. Dahil minsan, alam natin tama yung ginagawa natin. Ay, okay lang tong ginagawa ko. Wala namang nagko-correct eh. Wala namang nagtuturo sa akin kung tama ba o mali ang ginagawa ko. Pero alam niyo po, kung natuturoan tayo, nako-correct tayo through the Word of God, at nagpapakumbaba ka, ay darating yung time na kahit na anumang bagyo, anong klaseng bagyo ang dumaan sa atin, ma-overcome mo. Bakit? Naka-intact sa iyo yung salita ng Panginoong Diyos. Naging rooted ang salita ng Panginoong Diyos sa iyo. Naging rooted ang relasyon mo sa Panginoong Diyos na pinagsisilbihan mo. Magiging manhid ka na sa mga bagay na hindi dapat na maging ma-offend tayo. Amen? Tayong mga believers, whether believe it or not, pag unbeliever ang nagsabi sa atin ng nakakaya nating, no? Pag sinabihan ka ng unbeliever na ganito ka, nakakaya naman natin. Natatanggap naman natin. Naiintindihan natin dahil unbeliever nung sasalita. Pero kung kapwa mo believer, alam niyo yun? Parang yung sa amin, mga welder, parang yung nag-grind kami. Ginagrind namin yung mga bukol-bukol na welding. Ganyan ang mga believers, naggagasgasa. Nagpapagalingan. Kaya marami po ang umalis sa pamilyang ito dahil sa tingin nila sila ang tama. But for this family, this is not a perfect family. May testify ko ang pamilyang ito dahil na-experience ko ang ups and down ng pagsisilbi. Dumating sa time talaga na masasaktan ka. At the end, mako-comfort ka ng salita ng Panginoon. It means to say, if you overcome that testing in your life, you are mature Christian. Pero kung napagsabihan ka ng kunti lang, aray, masakit ang sinabi. May mga ganong acting tayo. Bakit tahimik ka dyan? Si ano kasi? Diba? Yeah.
Nakakatawa man pero totoo. Aminin man natin o hindi. But bilang mga Kristiyano at bilang faithful steward, faithful na katiwala ng Panginoong Diyos, kailangan matuto tayo. Kailangan mag-mature po tayo. At kailangan na nakasentro ang Panginoong Yesus sa pagsisilbi po natin. Kagaya ng sabi niya in Hebrew 12 verse 2, fix your eyes on Jesus. Kahit na maraming nagsasabi ng hindi maganda sa iyo, you fix your eyes on Jesus. Kahit man dito, sa trabaho or anywhere, you always fix your eyes on Jesus. Siya po ang dapat na pagsilbihan natin. Siya po ang dapat na sentro sa lahat ng ginagawa natin. Simple man na pagsisilbi, you always say to God na, Lord, this is for you. Hindi para sa iba. Kasi ikaw lang naman nagbigay ng desire. Actually, if you don't have desire to serve God, hindi po natin ma-appreciate ang maliit na bagay na na-experience natin sa buhay. Amen. But if you have desire to serve God, kahit anong mangyari, amen. Kahit na nagtrabaho ka, dumating yung salary mo, tapos lumipad sa Pilipinas yung dahil bayad ng bills, bayad sa anong klaseng lumilipad lang, tinitignan mo lang, lumilipad lang yung pera. Send dito, send doon. Kailangan dito, kailangan doon. Pero alam nyo, binibless ng Panginoong Diyos yung may generous heart, genuine heart. Amen? Nagpadala ka sa Pilipinas dahil kailangan ng church building, ng mga kapatiran. Praise the Lord. Alam niyo po, habang ang pera natin na pumupunta sa Pilipinas for the mission, for the jail ministry, mamaya makikita nyo kung bakit nag-grow ang trabaho ng Panginoong Diyos through your givings, because alam po natin na all of us, binibigay nyo yung best nyo sa Panginoon. And may libro kasi ang Panginoong Diyos na sinusulat niya yung ginagawa natin. Amen? Naka-account sa Panginoong Diyos lahat ng mga evidence na ikaw ay parte ng kingdom ng Panginoong Diyos. Kaya hindi kalugi. Kapatid, balik-tirin mo man ang sitwasyon, hindi kalugi. Dahil alam ng Diyos ang lahat ng kailangan mo. So how can you say that God is our provider kung hindi naman natin nakikita yung salita kung nasaan yun? Hindi natin binabasa o binubuklat yung Bible. So part ang pagsisilbi sa Panginoon yung pagbabasa mo. Part ng pagsisilbi mo sa Panginoon yung nakaupo ka't nakikinig ng salita niya. Part ng Panginoong Diyos na in-invite ka and then nag-response ka sa invitation ng Panginoong Diyos. Hallelujah! May natututunan po ba tayo? So, napakabuti at ang Diyos kailanman hindi niya binabaliwala ang ginagawa ng karamihan sa atin or lahat po tayo. So ituloy po natin, ilas po natin itong verse na ito bago po tayo pumunta sa conclusion. In Psalms 92 verse 13 to 15. Psalms 92 verse 13 to 15. Sino tinabisin? Kawan pa lang, nayunan tayo garod. Psalms 92 verse 13 to 15. Planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. They will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green.
proclaiming the Lord is upright, He is my rock, and there is no wickedness in Him. Kaya nga po kanina, we need to remain in the Lord. Dahil kung saan Kanya nilalagay, kung saan Kanya pinapapunta, mag-grow ka, magbubunga ka. Amen. Makikita mo yung bunga mo dahil ikaw ay nananatili sa Panginoon. Fino-flourish ka niya at the same time. Kaya hindi ibig sabihin nung kwanto baka ma-misunderstand din yung old age na yan. Ibig sabihin, tignan nyo ang mga prayer warriors natin sa Pilipinas. They are 80s, 70s, 60s. May bata pa na dumadagdag sa prayer and fasting. Amen? Hindi po ibig sabihin na kung old age ka na is wala ka ng bagay na pwedeng ipagsilbi mo sa Panginoon. Mayroon. Mag-commit ka ng prayer meeting. Mag-commit ka ng Bible study. Kahit hindi ka makadrive, kahit mag-text ka man lang sa mga may sasakyan, gusto kong pumunta ng Bible study, pwede nyo ba akong sunduin? The question is, anong response nung teteksan nung pupunta sa Bible study? So we need to commit our time also. Nabubusog tayo ng salita ng Panginoong Diyos. Yung iba na uhaw sa salita ng Panginoong Diyos hindi makapunta. Kaya ibig sabihin, wala ring rason. Pwede ka ring maki-online. Amen. Sa pagsisilbi sa Panginoon, wala nang rason ngayon. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, wala ka nang mairarason sa Panginoon. Kung may sasakyan ka, praise the Lord, isama mo mong pamilya, buong pamilya, mga friends, mga katrabaho. Amen. Kung may sasakyan ka at may bakante pa, sinong gustong sumakay? Our resources is gamitin natin na magsilbi sa Panginoon. Amen. Dahil yan po ang calling ng Diyos sa atin. Yan na po yung buhay natin bilang mga mananampalataya kay Kristo. Kaya sabi ko kanina, wala sanang mag-iisip na aalis, lilipat, Kaya nga, no retreat, no surrender. Kailangan united and solid ka sa pagsisilbi mo sa Panginoon. Hallelujah. So, wala na ata akong masabi. But praise the Lord. Praise the Lord dahil kahit mag-asawa, magsilbi na hindi magkasama. Maniwala kayo doon? Di pastora nandun sa Nordam. Kahit mag-asawa, kung tinawag ka ng Panginoon Diyos na magsilbi, ay makaya mo na magsilbi kayong mag-asawa na magkahiwalay. Magkahiwalay sa ministry. Bakit? For the sake of souls. For the sake of the kingdom of God. That is part of our service. That is part of our being faithful and good steward in the eyes of the Lord. Amen? Kaya, yun po mga kapatid. Nabasa natin kanina yung isang verse at yun po yung isang bagay na dapat po nating alalahanin. Now in Revelation 22 verse 12. Unahin muna natin sa verse 7. Revelation 22 verse 7. And then you jump to Revelation 22 verse 12.
This is our conclusion, mga kapatid. Okay, so para magising po tayo lahat, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Blessed is the one who keeps the words of the prophecy written in this scroll. In verse 12, my reward is with me, and I will give to each person. Okay. God is coming very, very soon, mga kapatid. So kung yung nabasa na napag-aralan natin kanina, na magsilbi kahit sa ibang tao, ibang paraan. And to become faithful, steward, faithful, nakatiwala ng Panginoong Diyos kung ano man ang mayroon na talent na ibinigay niya sa atin. Amen? May God bless you all. To God be all the glory. Okay, let's all pray. Father, we thank you and we praise you, God, for such a very good message for us, O Lord. We thank you, God, for continue to be with us, to enlighten us through your word. We thank you, Lord, and we believe na hindi kami lalabas, Panginoong Diyos, sa worship hall na ito, na hindi namin daladala or baon-baon itong mga salita mo. Thank you, God, for teaching us, to encouraging us, not to condemn us, O Lord, because alam namin, O God, na since, O Lord, 2,000 years ago, you prove your love to us, O Lord. Hindi peke ang pagmamahal mo sa amin. Kaya nga kami, Panginoong Diyos, lumapit sa iyo para gusto namin na mabago ang buhay namin at pananaw namin kung paano ka namin pagsilbihan. The word thank you is not really enough for you, Lord. But for us to serve you, even to the point of death, kahit na mawala ang buhay namin, O Lord, teach us in your ways, O God, para magtagal kami sa pagsisilbi namin. Apart from you, we can do nothing, O God. Apart from you, we cannot bear fruit, O Lord. And thank you. Apo, agyamang kami ta, hanggang apulos nga nagbaliw ka na kami. Hindi ka kailanman nag-give up sa amin. Even many times we are giving up. Marami kaming times na gusto na namin kumawala sa iyo dahil we are thinking wala kaming freedom. But kami ay nagkamali, Panginoon. At maraming salamat dahil sa pagkakataong ito, Panginoong Diyos. Bless your word. Bless your people, O Lord, as they listen and meditate your word this morning. Nang salita mo ay magbigay sa amin ng totoong kabuluhan ng buhay. Buhay na punong-puno ng kagalakan na magsilbi para sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, dahil isa pa kami sa pinili mo, na minamahal mo, inaalagaan mo at pinuprotektan mo. Dahil yan ang nature mo, Panginoong Diyos. Para kami ay makarating at makapunta sa paraiso na prepare mo para sa amin. Kaya't maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat dahil nandyan ka parati para sa amin. We thank you, Lord, even the corrections, the rebukes, O God, because we believe na kami ay magmamature. Kami ay lalago
lalaki bilang mga Kristiyano na ang sentro ng pagiging Kristiyano namin ay ang Panginoong Hesus. Dahil siya lamang ang pwedeng makapagbago ng buhay namin, makapag-transform ng buhay namin. At salamat o God, dahil sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, nakita namin na kami pala ay minamahal mo ng tunay at totoo. We thank you, God. Bless now your people. Bless your word. In this we ask in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. God bless you all.